tinatawagan, para naman sa eulogy, ito'y parang pagtalumpati ng papuri kay Edwin Jerry. Taos pusong pag-aalaala sa mga gandang sandali, kabutihan at pamana ng Edwin Jerry. Siyempre, lalahanin lang natin yung mga gandang nangyari sa buhay ng Edwin Jerry. No? So, tinatawag ako muna yung mga anak, si Panay, si Eileen. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ako po si Eileen, panganay na anak po ni Papa Jerry or Kuya Jerry. So, una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa oras na nilani po ngayong gabi para makasama po sa huling sandali yung tatay ako po. So, parang nakita ko po na hanggang sa huling araw, actually hindi pa po talaga ako ready, pero yung hindi ko po pinatanggap na ito na yung, o hindi ngayon talaga, actually, bukas po. Pero hindi ko po pinatanggap na hindi ko na siya makikita, pero hindi lang po na nagtatapos. Nasa puso at isipan po natin siya, alaala po niya, yun po yung napaka-importante sa akin. Inaamin ko po hanggang ngayon, overwhelmed po ako sa mga taong nakakasalamuha ko po ngayon, mga kamag-anak ko ni Papa, na sobra pong lubos na pinapakita po yung pagmamahal. Ngayon pong araw, ngayon tayo po ay nagtitipon, hindi lamang upang magluksa, kundi upang alalahanin po yung masayang alaala ni Papa. Pinagdiriwang din po natin ang buhay ng isang napakahalagang tao po sa amin, ang aking mahal magulang, si Papa Jerry po. Hindi po talaga madaling tanggapin ang pagkawala po ng isang taong naging sandigan natin sa lahat ng oras. Siya po ang aming lakas, gabay, at tahanan. Siyempre po bilang isang magulang, na ako rin po ay magulang na rin, alam po natin na lahat po binibigay nila, lahat para sa ating mga anak. Siyempre po nandiyan na yung pagmamahal na walang kapalit, sakripisyong hindi matutumbasan, at pag-aarugang hindi matitinag ng kahit anumang pagsubok. Marami po kami magandang alaala kay Papa simula ng bata. Siyempre po, nandiyan yung time, oras, kahit po naging siya sa trabaho, gagawin niya po yung papel na bilang magulang po sa amin. Ang hindi ko po makakalimutan talaga sa kanya bilang joker po kasi si Papa. So, pag alam niya pong medyo seryoso na kami sa bahay, gagawa po siya ng paraan na hindi kami malulungkot. Hindi po negative na tao si Papa. Minsan, darating sa buhay na may mga pagsubok, pero darating po sa point na gagawa siya ng way para maging masaya po lahat. Hindi lang po sa amin, syempre po sa mga kapatid niya. Kay Lola, kay Lolo ko po, and sa ama namin, which is po yung Lola niya. So, nakilala po si Papa talagang napakabait na tao, mapagbigay, maalalahanin. Kaya sobrang saya ko po na ngayon nakikita ko po yung mga taong naging parte ng buhay niya. Ngayon, naging parte po, syempre, ng buhay, mga nakasama niya po sa trabaho, kamag-anak. Sobrang nagpapasalamat po talaga sa inyo po. And, syempre po, hindi ko din malilimutan yung mga payo niya sa akin habang lumalaki po. Ngayon din na nagkaroon ako ng sariling pamilya. And, hindi naman po na naging maganda noon, pero pinapakita ko po sa kanya na kaya ko at kakayanin ko po na syempre hindi lang na ako na nag-iisa, may part na andyan po sila gabay, kahit po ni Mama sa amin. So, napaka-grateful po ako talaga. Kami po, sobrang grateful na kasama po namin siya hanggang sa uling araw niya.
Ngayon, pinapangako ko, hindi ako iiyak. Kasi alam ko po, sa sarili ko tanggap ko na. Hindi, yun po. Basta, gawin niya po, sabi si Papa ko ay hindi negative na person. Positive po siya. Matatag yung loob niya. May time na actually hindi, ako lang yung nagpapayak sa kanya. Minsan. Pero ano po siya, matapang, malakas pong tao talaga. Hanggat maaari, papatawanin ka niya. Yung mga aral niya po talaga sa amin, nagsisilbing ilaw, naggabay sa amin. Dalawa po kami magkapatid ni Kenneth. Lahat po yun, babaunin namin. Ipagpapatuloy hanggang sa huling hininga rin po namin. Lahat na aral niya, lahat po ng gabay niya sa akin, kay Kenneth, kay Mama, lahat po yun, babaunin namin. Hanggang sa pagtanda, hanggang sa mawala kami sa mundo. Masakit man po yung pamamaalam na nangyayari ngayon. Nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos. Sa pagkakataong binigay siya sa akin, sa atin, sa pagkakataon pong makasama siya. Yung buhay niya po ay naging biyaya sa amin. Matagal na panahon po yung naging paghihirap niya dahil sa sakit po niya, pero hindi po ako walang regret na ako po yung nakasama niya at nag-alaga po sa kanya ng mga panahon na yun. Pero yun po, ganun po talaga ang buhay. Actually, hindi po talaga ako ready sa mga ganitong panahon. Alam ko po na may hangganan, pero yun nga po yung sasabi ko na masakit siya, pero may peace po ako sa puso ko. And alam ko din naman po sa mga tita-tito ko, kay Lola, kay Pongpong, kay Ama, alam ko na nandyan sila at ready na silang tanggapin, yakapin si Papa na makasama ko ulit nila. Parang ngayong gabi, hindi pa talaga ako ready, pero ready ko na yung sarili ko at para bukas, baka magpanis ako doon. Pero yun po, ready na po talaga ako. Parang mahal ka namin, hindi man, nakikita kita ngayon, alam mo, sa tabi kita, pagpasok mo ng work ngayong gabi, alam ko gagabayan mo ko, kami palagi, mga kapatid ko, tita-tito ko, mga pinsan, kamag-anak, kaibigan, ngayon po kayo na narito. Alam ko po na nandyan lang siya. Hindi naman po yung lagi natin sinasabi. Every time po na may, yun po, na may tagi kamag-anak or mahal sa buhay po tayong nawawala. Naniniwala po ako doon. Nandyan lang po sila, gabay natin. Hindi ka namin nakakalimutan. Mahal na mahal kita. Salamat sa panahong nandyan ka para sa amin. Alam kong hindi mo man masabi yung sakit na naramdaman mo ng panahon may sakit ka. Pero sa puso't isipan ko, alam ng Diyos na ginawa ko lahat para sa'yo. Hindi man 100% yung dapat na care na deserve mo, pero ginawa ko lahat para sa'yo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin. Alam ko na kapiling mo na sila. Iyakap mo na lang ako sa kanila. Iyakap mo na lang kami lahat sa kanila. Sabi ko niya, see you soon. Alam ko may yung buhay. Sige na, iyak lang. Basta yun po, see you soon. Mahal na mahal kita pa. Mahal na mahal ka namin. Ngayon, at habang, yun lang.